Hi guys! So for today's video, magbibigay ako ng mga tatlong importanteng bagay na pwede nyong gawin at dapat nyong gawin before kayo mag-apply ng student visa. So based on my experience and ito din yung mga hindi ko ginawa noon bago ako nag-apply ng student visa. First na dapat nyong gawin is research talaga. Mag-research kayo sa mga pros and cons or saang country kayo mag-a-apply ng student visa. So, importante talaga na mag-research kayo muna ng pros and cons sa isang country na gusto nyong dun kayo mag-aral para malalaman nyo kung ilan yung magagastos nyo or magkano yung dapat na i-work mo para makabayad for that tuition or for like example yung rent and cost of living nila. Kung kaya ba or kung dapat i-convert mo siya into Philippine peso, kung para sa'yo is okay na siya or mababayaran mo talaga siya. And sa pagre-research, dapat alamin mo muna kung ano yung ipupursue mo na course. Like, kung anong advantages niya and disadvantages dun sa lugar na yon. For example, dito sa Australia, kung magbi-business ka, ang advantage nun, hindi kang makapag-aral dito kapag business kasi maraming business school. Pero ang disadvantage naman ng business courses is wala siyang pathway to PR, permanent residency. So, you have to research guys kung ano talaga yung gusto nyo. And sa pagre-research din is dapat sinesearch mo kung anong benefits mo kapag nag-aral ka dyan sa lugar na yan. Like, for example, dito sa Australia is, for example, yung pwede kang makapag-work, pero 48 hours lang. So, dapat mo talagang i-search lahat ng yun para kapag decide ka, gusto mo talaga siyang i-pursue na mag-ibang bansa ka as a student. Okay ka na sa lahat ng pag-research, kaya mo na, or gusto mo na tong i-pursue na course is maghanap ka na ng agency or mag-DIY ka para mas makaless ka sa pag-apply mo ng student visa sa ibang bansa. Search ka din ng mga agency kasi merong iba na kapag makaless ka or iba na walang agency fee. So, you have to research all of that before ka mag-apply ng student visa. And next, the second most important thing na hindi ko nagawa nung before ako nag-apply ng student visa is training or get a certificate. For example is yung TESDA guys, sobrang gamit nun. Ito sa Australia, sobrang gamit talaga siya, lalo na kapag nakapag-TESDA ka ng cookery or keeping, welding or caregiver. Yun talaga, pinakagamit talaga yung certificate ng TESDA guys. Kasi nakakonvert dito, tapos pwede ka pang makapag-work kapag may experience ka or training ka na mga ganon. So, alam nyo ba guys, yung gaya ng pagsasali ng mga Red Cross or yung mga related sa health care, pwede mo siyang magamit kapag nagsu-student visa ka. So, before ka mag-apply, kahit na yung course na kinuha mo is business sa Pilipinas, pero gusto mong mag-healthcare dito sa ibang bansa is pwede mo siyang magamit. And pwede kang hindi inline, pwedeng hindi business yung kukunin mo. Basta marami ka lang certificate dyan sa specific na like caregiver. So, marami ka ng certificate dyan or marami ka ng na-experience, pwede mo siyang gamitin dito. Pero sa pag-a-apply ng student visa guys, currently kung second year college ka and then gusto mo nang mag-student visa, tas wala ka pang mga experience, huwag ka munang mag-drop. Pwede ka munang mag-aral sa TESDA para kumuha ng mga certificate para magamit mo siya dito sa pag-work or sa school. Sobrang gamit talaga ng mga certificate guys, lalo na yung mga TESDA. So, grab the opportunity na pwede kayong makapag-training ng mga cookery or yung courses sa TESDA. And dapat din guys is may graduation certificate ka ng K-12. Kasi sa pag-a-apply ng student visa is dapat graduate ka ng grade 12 or graduate ka ng college. Kung hindi ka nakapag K-12, dapat graduate ka ng college. Importante yon. Sana ng mga natapos ng K-12 is dito na nag-aaral ng diploma or college sa ibang bansa. So, pwede siya gamitin sa pag-aaral sa ibang bansa ang pagtatapos ng K-12. And kahit na hindi ka naka-K-12 is dapat may 72 units ka sa college para makapag-apply ka ng student visa dito sa Australia or sa iba pang
hindi ko rin alam sa ibang bansa, pero dito sa Australia, kailangan mo siya ng 72 units para makapag-apply ka. So, need mo talaga siyang gawin and pag-aralan pa para maka-apply ka. So, kapag natapos ka ng mag-research and nag-get ng certificate or nag-train, ang last mo na lang gawin, ang pang-tatlo is save and make sure na you have enough money para makapag-apply dito sa Australia or sa ibang bansa. Kasi kapag mas marami kang na-save or mas marami kang pera or naipon, is mas smooth yung transaction para mag-apply ka ng student visa, and pwede mo siyang ma-process like within 2 months or 1 month kung marami ka nang na-save and marami ka nang pwedeng baunin sa ibang bansa. Kasi kapag nag-save ka and ka na mangungutang sa pag-a-apply, is less stress and less hassle guys kapag nandito na kayo. Kasi hindi niyo naiisipin yung mga unpaid balance or mga expenses na nagamit niyo sa pag-a-apply ng student visa. And pwede niyo na siyang i-save kapag wala ka ng mga bayarin sa pag-apply mo dito sa ibang bansa. Yun lang yung mabibigay kong tip, yung tatlo na yon. And I hope you enjoyed this vlog, and thank you so much for watching this, and see you on my next video.